Mas palalakasin pa ngayon ng DILG ang rehabilitation program para sa mga nalulong sa iligal na droga na nais magbagong buhay. Narito ang balita ni Almar Forzuelo live. Almar, magandang gabi. Kyle, naniniwala ang DILG na hindi sapat ang pagpapatupad ng mga drug bypass operation at mga raid o itong tinatawag na supply reduction kung nais talaga ng pamalaan na tuluyang masawatang illegal na droga dito sa ating bansa. Ayon sa DILG ay dapat palakasin din ang pagpapatupad ng mga programa na may kaugnayan sa demand reduction. Bilang suporta sa pagpapahalaga ng buhay ng isang individual, inulunsad ng Department of Interior and Local Government o DILG ang Sustaining Community-Based Drug Rehabilitation in the Philippines sa ilalim ng Buhay Ingatan Drogay Ayawan o BIDA program ng DILG. Ang nasabing hakbang na ito ng DILG ay upang bigyan ng tsansa na magbagong buhay ang isang persons who use drugs o PWD. Dahil dito ay nilagdaan ng DILG at USAID ang isang Memorandum of Understanding upang sa gayon ay mapapalakas pa ang mga rehabilitation programs ng bansa para sa mga dating naligaw ng landas na nais magbagong buhay. Ang nasabing aktibidad ay ginawa sa Quezon City na dinaluhan ng iba't ibang leader ng Pilipinas gaya ng mga governors, vice governors, mayors, vice mayors at mga councilors at ng Department of Health o DOH. Naniniwala kasi si DILG Secretary Benjamin Abalos Jr. na hindi masusugpo ng pamahalaan ang iligal na droga kung puro supply reduction lang ang gagawin o yung pagsasagawa ng mga raid, bypass at iba pa. Ayon sa kalihim, dapat mayroon ding mga programa na may kaugnayan sa demand reduction o pagpapababa ng bilang sa mga gumagamit ng iligal na droga. We're always focused on the supply reduction. It's always police, NBI, PDEA. Always. But equally important is the demand reduction. And that is where BIDA comes in. Positibo naman ang pananaw ng kalihim na mananaig ang pamahalaan sa pagsugpo sa iligal na droga sa pamamagitan ng pagtutulungan ng iba't ibang ahensya, lokal na pamahalaan at individual. But what is important is that this is a whole of the country approached. And that is what we're doing. That is why with this partnership with USAID, it's very important because it is all about attitude. Sometimes we're missing the point. We're always blaming the police, blaming the NBI, blaming the enforcers. No, it's hard for them. But what is more important is the whole of the nation approach. Samantala, kaugnay nito ay pinagmamalaki ni Lanao del Norte Nunungan Mayor Marcos Mamay na sa buong Region 10 ay sila ang kauna-unahang indiniklara na drug-free municipality sa kanilang rehiyon. Aniya, dapat lang suportahan at bigyan ng pondo ang mga ganitong programa ng pamahalaan. Proud po tayo na sabihin ng Municipality of Nunungan ay iyan po, nag-iisang municipality sa buong Region 10 na unang tumanggap ng 100% ADAC award po tayo sa national, no? So 100% po tayo na drug cleared sa buong Region 10. So yun in the year 2018. So yun po ang nasustain natin hanggang ngayon na drug cleared po tayo. So mga strategies po na ginawa natin, isa po yun sa mga surrenders natin, nagkaroon po tayo, nag-provide tayo ng mga livelihood programs. Sila yun po yung priority natin para kahit paano hindi po sila bumalik sa mga ginagawa nila, yung pag-drugs. So on behalf of the League of Municipalities of the Philippines, being as the Vice President ng National, no, ng LMP, so hindi kaya po natin, no, sinusuportahan po natin yung mga programa, yung mga mandate ng national government. Then ang payo lang po natin ay yung tutukan po natin, no, bilang isang local chief executive, yung mga constituent natin para hindi po para matigil po totally yung drugs sa mga lugar natin, sa mga area of responsibilities po natin. Kung matatandaan, taong 2018, unang ipinatupad ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA ang Balay Silangan Reformation Program na kung saan kinakalinga at isinasailalim sa rehabilitasyon ang mga persons who use drugs o PWDs na nais magbagong buhay at katanggap-tanggap sa lipunan. Katuwang rito ng PDEA ang mga lokal na pamahalaan. Sa ngayon, Kyle, ay suportado ng iba't ibang mga leaders mula sa mga LGUs ang hakbang na ito ng DILG na bigyan ng pagkakataon ang mga dating naligaw ng landas. Para sa Diyos sa Pilipinas kumahal, balik sa inyo, Kyle. Maraming salamat, Almar Forzuelo, para sa iyong balita.